Isang mabilisang shoutout para sa ating mga members ngayong September 23, 2025. Aaron Katabay, Mark Angelo Bibas, Michael Upaw, Kuya MB, Lady Gray, Monmon, Norhamin Sultan, Aurel Jane Refill, Christian Nemenso, Nicky Cabajes, Carlo, Ronald Esok, Jeffer Dolar, Alexander Martin, Pedro Texon, Sanglap Mark Jan, CODM Pro, James Fernando, Eric Lazaro, Cordova Loy, Joseph Martires Channel, Edmond Magalong, John Kim Bichachino, Mark Kevin Hermoso, Avri Enliin, Bonbon Eviona, Kenny Libuna, Aisen, Biko Pilapil, Aldrin Pedong, Angelo Torres, Noel Lumugdang Jr., Must 25, Paul Leda, Ricky Oliveros, at kay Malbas Jan Benedict. Maraming salamat sa pagme-member sa ating channel. Sa mga gustong mapasama rito, mag-join lang kayo for as low as 25 pesos per month. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 40. 53 to 34 ang score at ang Calapan City ay hindi pa nawawala ng pag-asa sa labang ito. Masyado pa itong maaga, lalo na para kay Mendez na siyang may hawak ngayon ng bola. Kasalukuyan nga siyang dinedepensahan ni Chua at sa pagkakataong ito ay ramdam ni Ricky na maganda na uli ang laro nito kumpara kanina. Nakatulong ang timeout ng kanilang coach para mapabalik sa ayos ang isip ng mga players nito. Umatras nga bigla si Ricky at kumabante naman agad si Chua. Hindi na nga siya nito basta pakawalan at dito na nga lumapit si Lee para sa screen. Kaso bumigla naman ang takbo si Wanabia. Si Carlo nga ay napaseryoso nang iwanan siya nito kung kaya agad din siyang tumakbo kay Ricky. Gumagalaw naman ang mga mata ni Ricky ng sandaling iyon. Nakita nga niya ang nangyari at nang gamitin niya ang screen ng kanyang kuya Marky ay bumigla naman ang takbo si Lee sa may 3-point area. Dito naman napaseryoso si Ricky dahil si Fajardo at Chua ay sa kanya dumiretso. Nakita niyang libre ang kanyang kuya Marky kaso nang ipapasa niya rito ang bola ay bigla na lang may kumuha nito mula sa possession niya. Nasa likuran niya na si Wanabia at hinila nito ang bola ng pwersahan. Nang makita naman ito ng mga kasama ni Ricky ay mabilis silang rumesponde at nang patalbogin ni Wanabia ang bola ay siya naman paglitaw ni Sanchez na agad na pinalo iyon mula sa kanya. Napatakbo nga si Ricky pero sumabay sa kanya si Chua at nagbanggaan sila. Dahil doon kaya na-delay si Ricky at makikita nga ang paglitaw ni Magbanwa at siya nga ang sumalba sa bola. Naibato nga niya ito kay Wanabia na kumaripas ng takbo papunta sa side nila. Si Carlo naman ay sinabayan ito at sa paghinto ng kalaban ay siya ring pagbato nito ng bola kay Chua na biglang ibinato ito papunta sa lumampas na si Fajardo. Napaseryoso na nga lang si Lee nang bago siya makasabay ay naunahan na siya nito sa pagtalon. Isang easy 2 points na naman nga ang ginawa ni Fajardo at si Tristan ay hindi nakahabol doon dahil sa pagbalya sa kanya ni Yulo. Napansin nga ni Coach Cervantes na gumanda na uli ang laro ng Cebu at mukhang hindi raw papayag ang mga ito na basta lang nila maibaba ang habulin nila. Pagkasambot nga naman ni Mendez sa bola ay napaseryoso siya ng isang double team ang sumalubong sa kanya mula kina Wanabia at Chua. Si Ricky nga ay marahang napangiti at agad siyang umatras. Pinahabol nga niya ang dalawang kalaban dahil ayaw niyang manatiling ganito ang ginagawa ng mga ito sa kanya hanggang mamaya. Kailangang malusutan ko sila. Sabi nga ni Mendez sa isip at sa pag-abante niya ay sabay namang humarang ang dalawa niyang kalaban. Napahinto siya at pinatalbog ng mababa ang bola. Sina Chua at Wanabia nga ay naging aktibo ang mga kamay at kasabay rin noon ay ang paghawi nila sa pinapatalbog ni Mendez. Isang mabilis na pag-atras naman ang ginawa ni Ricky at sa pagkakataong ito ay namimiligro na silang matawagan ng 8-second violation. Sina Carlo nga at Dre ay hiningi na ang bola kaso sa pagbato ni Mendez ay napangisi na lang si Wanabia nang mahuli niya ito. Isang steal ang nangyari at napacheer agad sa tuwa ang mga supporters nila. Paglapag nga ni Wanabia ay bigla niyang ipinasa kay Chua ang bola
At ang masayang reaksyon ni Coach Melendres ay biglang naglaho nang lumampas si Mendez sa pagitan ng dalawang kalaban. Na-intercept din niya ang pasa ni Wanabia at nagawa niyang mabawi ang bola na nagpakuyom sa mga manonood. Binawi ni Mendez ang bola. Tumatakbo na siya mga kaibigan. Bulalas nga ng commentator na napatayo na naman mula sa kanyang pagkakaupo dahil si Mendez ay dumiretso sa loob ng arko na naging dahilan upang ang depensa ng tatlong manlalaro ng kalaban ay mapunta sa kanya. Sina Wanabia at Chua naman ay humabol pa rin kaso na-delay sila ni Ibanez at Sanchez. Sa pagdiretso nga ni Mendez sa basket ay doon na nga siya tumalon na lalong nagpaseryoso sa mga big man ng Cebu. Minamaliit mo ba kami? Bulalas nga ni Yulo at ang mga manonood ay napalunok dahil parang may mataas na pader ang humarang kay Mendez. Si Magbanwa naman ay napatalon kay Agoncillo dahil ibinali ni Mendez ang pagkakahawak sa bola. Isang extra pass ang ginawa nito kaso nabigla si Magbanwa nang sa likuran niya tumapon ng bola. Dumiretso ito sa corner 3 at doon na nga napasigaw si Coach Melendres dahil si Markili ay libreng-libre roon. Paglapag nga ni Mendez ay siya ring pag-arpo ng bola sa ere. Kasunod din noon ay ang pagngiti ni Ricky dahil hinalit ng bola ang basket matapos iyon. Si Markili naman ay mabilis sa tumakbo pagkatapos noon at napatango pa nga siya kay Ricky nang magtama ang mga mata nila. Bumalik nga sa Cebu ang bola at sa pagsambot ni Chua rito ay binigla siya ni Mendez ng steal. Bigla na lang itong lumitaw at dito na nga muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Coach Melendres. Sa paglayo nga ni Mendez kay Chua ay bigla nitong ibinato ang bola sa sahig ng court. Si Wanabia nga ay hinuli iyon kaso lumampas pa rin ang bola at sinambot ito nang dumating na si Ibanez. Si Yulo naman ay napatakbo agad kaso nang dumating siya sa harapan ni Ibanez ay nagulat na lang siya nang mag-sidestep ito. Iniwasan siya nito habang hawak ang bola at ang commentator ay napatayo muli nang makita ang Eurostep crossover na iyon at sa pagtalo ni Ibanez sa basket ay siya ring pagsabay ni Fajardo sa ere. Si Carlo naman ay napangiti at hindi na nga siya natakot pa kay Fajardo. Wala namang dahilan para kabahan ako sa depensa mo. Sabi nga ni Carlo at si Fajardo ay nabigla nang iiwas ito ang bola. Kasunod nga noon ay ang pagmumura ng commentator dahil dinakdakan ni Carlo Ibanez ang sentro ng Cebu. Si Coach Melendres nga ay napanganga na lang. Ang referee nga ay sumilbato pa at sa paglapag ni Carlo sa harapan ni Fajardo ay makikita ang pagngiti nito. Si John Fajardo nga ay napakuyom kaso bigla siyang iniwanan ni Ibanez at naglakad na ito papunta sa free throw area. Kasunod nga rin noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng apiran nila ni Mendez. 55-39 nga ang naging score matapos ang dunk na iyon at nang si Carlo ay nasa free throw line ay nagkatinginan sila sa mata ni Lee at Agoncillo. Si Ricky at Dre naman ay nakita ang pagpalo ni Carlo sa hita nito at isa iyong signal na imimintis nito ang bola. Pinakawalan na nga ni Carlo ang bola at napaseryoso sina Fajardo at Yulo nang sumablay iyon. Kasunod nga noon ay ang pag-box out nila sa kanilang katapatan. Kaso nawala bigla sina Lee at Agoncillo sa likuran nila. Nang tumalon si Fajardo para sa rebound ay bigla na lang ding tumalon si Lee at pinalo palayo ang bola. Sina Chua at Wanabia ay napatakbo agad para habulin iyon kaso humarang sina Mendez at Sanchez. Isa itong magandang setup at ang ganitong play ay isa sa palagi nilang pinapractice, ang pagpapamintis ng free throw at bawiin ng possession. Si Carlo nga ang nakasambot ng bola at nang umatras ito ay napahabol ang mga kalaban dito. Sina Chua naman at Wanabia ay napahakbang palapit dito kaso biglang ipinasa ni Ibanez ang bola at mula sa likuran ni Chua ay biglang dumaan si Mendez na pinapatalbog na kaagad ito. Dumiretso si Mendez sa painted area at sina Fajardo at Yulo ay naguluhan na dahil sina Lee at Agoncillo ay malayo na sa kanila. Si Ricky naman ay patuloy na umabante at nang hawakan ng kanang kamay nito ang bola ay iginalaw niya ito papunta sa kanyang likuran. Isang pasa papunta sa kaliwa ang nakita nila dahil si Dre Sanchez ay biglang dumating na agad na ikinagalaw ni na Fajardo at Yulo. Ngunit biglang lumampas si Mendez at ang bola ay nasa kamay pa rin ito. Isang fake pass iyon at paglapag ni Mendez mula sa pagtalon ay siya rin paghulog ng bola sa loob ng ring. May marahang pagngiti pa nga ito at doon na nga muling kumawala ang malakas na cheer ng crowd para sa kanya. 14 na lang! 14 na lang!
Bulalas pa nga ng crowd dahil matapos iyon, ang score ay naging 55-41. Si Steve Chua nga ay agad na hiningi ang bola at pagkasambot niya ay bigla niyang ginamitan si Mendez ng spin move crossover. Si Joseph nga ay naramdaman ang pagbawi ni Chua kung kaya tumakbo kaagad siya at ganoon din si Magbanwa. Si Ricky naman ay naiwanan ni Chua pero agad din siyang humabol dito. Bumigla nga lang ng hinto si Steve at sa pagdiretso ni Mendez ay siya ring pagpasa ng ball handler sa bola sa lumampas na si Wanabia. Napatingin doon si Ricky kaso ibinalik ni Wanabia ang bola kay Chua at pagtingin ni Ricky dito ay makikitang nagpakawala na kagad ito ng tres na humalit agad sa basket. Depensa na! Sigaw pa nga ni Chua at isang full court press defense ang ibinigay ng Cebu sa Kalapan matapos iyon. Hindi pwede. Paulit-ulit nga itong winika ni Steve sa sarili para iwaglit sa isip niya ang ganda ng laro ni Mendez. Wala raw siya dapat pakialam dito. 40 seconds na nga lang ang natitira sa quarter at nang ipasa nga nila ang bola kay Ricky ay bigla namang tumakbo si Wanabia rito. Nakita ni Ricky iyon kung kaya ipinasa niya ang bola sa kanyang kuya Marky at doon na nga siya bumigla ng takbo. Nang makita ito ni Marky ay agad niyang ibinato rito ang bola kaso nabigla siya nang harangan siya ni Chua at nakuha nito ang bola sa ere. Paglapag nga ni Chua na hawak ang bola ay bumigla siya ng galaw na tatalon na nagpaseryoso naman kay Coach Isaiah dahil napakagat nito si Lee. Hindi ito maganda. Sabi nga ni Marky at nang tatalo na si Chua ay dito na nga nagdilim ang kanyang paningin. Isang pump fake shot nga ang kanyang ginawa at dito na nga siya tuluyang tumalon para ibangga ang kanyang katawan sa pababa ng silig. Sina Wanabia at Magbanwa naman ay biglang napaseryoso nang may player na nakaputi ang lumampas sa kanila. Sa pag-angat nga ni Chua sa bola ay bigla siyang napahinto ng si Mendez ay haklitin ito mula sa mga kamay niya. Humihingal si Ricky pero nang sumilay ang ngiti nito ay biglang kumabog ang dibdib ni Chua dahil nakaramdam siya ng kaba mula sa player na ito. Isang steal mula kay Mendez ang nagpabigla sa mga manonood at pagkatapos noon ay bigla niya ring ibinato ito ng mabilis sa side nila. Isang long pass ito at nang sambutin ito ni Ibanez ay bigla pa niyang ipinasa ito sa kakampi niyang nag-aabang na naman sa may corner 3. Naroon na nga si Lee at sa pagtalo nito ay siya naman pagtalo ng dumating na si Yulo. Napangiti naman si Marky at biglang pinatalbog ang bola. Isang fake ang kanyang ginawa at nilampasan niya ang kalaban na nagpaseryoso naman kay Fajardo dahil bumigla ito ng talon papunta sa basket. Hindi lang shooting ang kaya ko, sabi nga ni Marky at nang sabayan siya ni Fajardo ay doon na nga napanganga si Coach Melendres dahil dinakdakan na naman ng kalaban ang kanyang starting center. Bumagsak sa ibaba si Fajardo at sumilbato pa ang referee para bigyan ito ng foul. Sa paglapag nga ni Marky Lee ay dito na nga niya pinagmasdan ng sentro ng kalaban na ngayon ay nakaupo sa sahig sa kanyang harapan. Nakala nyo ha? Sabi pa nga ni Marky na huminga pa ng palabas sa ilong at pinalo ang kanyang dibdib ng may tikas. Mula naman sa dulo ng court ay makikita si Ricky na napaupo na lang sa sahig dahil sa pagod. 20 seconds pa pala, sabi nga niya nang mapatingin sa oras kaso nang subukan niyang tumayo ay nanghina ng marahan ng kanyang tuhod. Nang makita nga ayon ni Coach Isaiah ay napatawag na nga lang muna siya ng timeout bago ang isa pang free throw ni Marky. Magpahinga ka na, sabi nga ni Coach Isaiah kay Ricky na hingal sa pag-upo sa bench. Inalalayan na lang nga ito ni na Carlo at Dre para madala rito. Buwis buhay ang laro mo kaya kailangan mo ng mahaba-habang pahinga, sambit pa nga ni Isaiah at napangiti na lang si Ricky. Nawala na nga ang nakakatakot na imahe nito at bumalik na naman sa dati. Nang makita naman iyon ni Maki ay tumayo na siya at tinapik sa balikat si Ricky. Ako na muna, ang backup mo naman ang gagawa para sa team, sabi nga ni Maki at ito nga ang ipinasok ni Coach Cervantes para kay Mendez. Si Coach Melendres nga ay napakuyom na lang nang makita ang pagbalik ni Romero at pagkawala ni Mendez. Kanina pang tumakbo si Mendez, tao pa rin siya, sabi nga niya sa isip at pagkatapos noon ay sinabi niya sa kanyang team na ubusin na lang ang last 20 seconds. Kailangan pumuntos kayo,
Hindi pwedeng hindi. Yes coach, bulalas naman ang 5 na nagsipasukan na sa loob ng court. Naipasok nga ni Markili ang bonus shot. Pagkatapos noon ay doon na nga nila dinikitan ng mga players ng Cebu. Si Maki nga ang tumawag kay Chua na pagkasamot sa bola ay agad niyang hinarangan. Sugod. Sabi nga ni Maki na bumigla ng layo at dito naman napaseryoso si Chua. Gamitin ninyo ang oras! Sigaw nga ni Coach Melendres at doon na nga tumakbo si Steve Chua. Pumunta na siya sa side nila at si Maki naman ay mabilis na inihanda ang kanyang sarili. Sila ang nagiging last shot pero hindi pwedeng hindi kumahawakan ng bola bago matapos ang oras. Sabi nga ni Maki sa sarili at binigla nga niya ng foul si Chua na kinaseryoso ng team ng Cebu. Napataas naman ang kamay si Maki at kunyari ay nagkamali. Si Ricky naman ay marahang napangiti nang makitang may plano ito at si Coach Isaiah naman ay napangiti rin dahil sa wakas ay ito na ang Romero na kanyang gustong makita. Nang ipasa nga ni Fajardo ang bola kay Chua ay doon na lang nagulat ang mga ito nang bumigla ng intercept si Romero na kinakuyom ni Coach Melendres. Ito pala ang plano niya. Sabi nga nito at pagkadala ni Maki sa bola sa side nila ay dito na nga siya napatingin sa oras. Tumingin pa nga siya kay Chua at sa paglapit nito ay doon na nga siya bumigla ng atake. Nagdribble siya pakaliwa at pakanan at sa pagkaubos ng oras ay isang biglang step back 3 ang kanyang pinakawalan. Si Chua ay napaseryoso na lang dahil hindi niya ito naabutan at dahil na rin ito sa pagod. Tumunog nga ang buzzer at hinalit din ng bola ang basket na nagpatahimik sa crowd ng Cebu at nagpakawala naman ng cheer ng mga manonood na gusto silang manalo. Si Maki nga ay napatingin na lang sa malayo at agad naman siyang inakbayan ni Carlo. Hindi mo sa akin ipinasa. Ako sana ang last shot. Asa. Si Dre naman na medyo pagod na rin ay napangiti na lang sa isip dahil nararamdaman niyang hindi pa sila talo rito. Maging ang ibang mga teams nga ay napaseryoso na lang sa second quarter performance ng Kalapan. Kung noong unang quarter ay pakaramdam nila na wala ng pag-asa ang mga ito, ay tila nagkamali raw yata sila dahil ang lamang na lang ng Cebu nang matapos ang quarter ay 11 na lang. Si Mendez lang ang dahilan kung bakit nakahabol ang Kalapan. Sabi nga ni Nate Abad, hindi ko akalaing makakaramdam ako na mas malakas ang Kalapan sa Cebu ngayong second quarter. Mahinang winika naman ni Alvin Solis ng Davao. Marahan nga siyang napangiti dahil mukhang mananalo raw yata ang pusta niya para sa Kalapan City. Ang final score pa rin ang dapat nating abangan. Cebu pa rin ang kalaban nila. Sabi naman ni Kyrie Lastimosa na pasimpleng napatingin sa bench ng Cebu. Ayaw mo lang tanggapin na ang laki na ng improvement ni Ricky Mendez. Sabi na nga lang ni Kyle sa sarili at masaya siya dahil nakabalik na uli ang Kalapan City sa laro. 58-47 nga ang score sa pagtatapos ng unang half. Lamang pa rin nga ang Cebu kaso kung ang score ng Kalapan ng pagbabasehan matapos ang 32 points na naging lamang ng kabilang team kanina ay isang malinaw na 11-30 run ang ginawa ng Blue Phoenix na pantapos sa ikalawang quarter para mapalapit nila ang score sa kalaban.